Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Nandito na naman po tayo para sabay-sabay po tayong ma-encourage mula sa inspirasyon ng mga salita ng ating Panginoon. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining, dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kumusta na po? Ang episode natin last week ay tungkol sa When God is Silent. Na-inspire ako sa reaksyon ng aking anak nung nakatanggap siya ng message mula sa colleague niya sa Japan. Nangusap sa akin ang Lord na i-share ang experience at nagbigay siya ng message na ibinahagi ko sa ating episode last Thursday. Sana ay napakinggan nyo ito. At kung hindi naman, pwede pa rin po ninyo itong balikan at pakinggan. Nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating episodes. Mag-thumbs up, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. Tulad ng nasabi ko sa ating episode last week, ang aking personal reflection sa reaksyon ng aking dalaga is a reminder that relationship thrive on both communication and trust. If we trust God as our loving Father, we can be assured na sa panahong nananahimik ang Diyos sa atin, ito ay kasama sa magandang plano niya sa atin. Dahil minamahal niya tayo, ang timing niya ay perfect at ang plano niya ay laging the best para sa atin. Again, I encourage all of you to use every moment of silence to deepen your faith and also mag-encourage sa iba who may feel the same way. Ngayong gabi, ang ating devotional ay from an inspiration that was from my moment with my daughter again. Pagdating namin galing sa labas para mag-brunch kasama ang aming bisita at kaibigan na galing sa South Carolina, meron nang naghihintay na package sa amin sa front door. Dumating ang binili kong dining set. Nakasale po ito nung New Year kaya binili ko kasi kailangan po namin sa bahay. Tuwang-tuwa at excited ang aking dalaga na buksan ang mga packages. Sinet up pa nga niya sa aming dining table kung bagay ang mga ito at tinignan na rin niya kung may basag at kung kumpleto. The following day, my daughter spent the whole day decluttering. She decided to take charge, but we had lots of arguing about how we should consider aesthetics and at the same time not throwing away my things na magaganda pa. Pero pinagbigyan ko pa rin siya. She did a pretty good job actually, pero kailangan kong hukayin ang mga itinambak niyang mga bagay na itinabi para sa basura. Nahirapan po akong isuko ang mga bagay na magagamit pa rin. Pero kailangan dahil may mga bagay na kumukuha lang ng espasyo sa bahay. Na-inspire na naman ako sa experience ko with my daughter during this time. Naalala ko sa Hebrews ang verse na ito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ang decluttering ay more than sa pag-aayos. Ito ay isang proseso ng letting go sa kung ano ang naghihinder o humahadlang sa atin and making space for what truly matters. Ang pagdating ng bagong dining set ay sumisimbolo ng pagbabago. Isang pagkakataon na muling ayusin hindi lamang ang physical na layout ng aming tahanan, kundi pati na rin ang aking mindset. Naharap ako sa resistance of letting go of things na mga bagay na okay pa, but no longer serve a purpose. Meron ba sa inyong naka-experience ng tulad nito? Ayaw magtapon ng bagay dahil okay pa? Isip natin ay baka magamit pa pagdating ng araw. Tapos, inaabot na ng taon-taon na nag-o-occupy ng space sa bahay na hindi naman nagre-renta at hindi na rin napapakinabangan. Pero, nandyan pa rin dahil hindi natin talaga mapakawalan. Sinasalimin ito
ang ating spiritual na buhay, kung saan madalas tayong kumakapit sa mga lumang nakagawian. Tulad ng past relationships o ari-arian na hindi naman masama, ngunit maaring humahad lang sa atin from moving forward in God's plan. Letting go can feel like a loss, but it opens the door to something better. Maaring magbigay ng clarity, ng peace, o kaya room for new blessings. Isishare ko sa inyo ang aking natutunan mula sa aking experience tungkol dito na maaring makapagbigay din sa inyo ng aral o gabay. Una, kailangan kong ilagay sa isip ang the need for renewal. Ang pangangailangan ng pagbabago. Tulad ng pagdating ng bagong set namin ito ay maaring maging catalyst for change or transformation. Similarly, sa ating paglalakbay kasama ng ating Panginoon, kailangan natin ng mga moments of renewal. Mga pagkakataong kailangang pag-isipan at i-examine kung ano ang gumugulo o kung ano ang nagka-clutter sa ating spiritual lives at kung paano tayo gagawa ng pagbabago to align with His will. Pangalawa, na-realize ko na meron akong struggle to let go of things na kailangan kong i-address. Ang aking hesitation to discard yung mga bagay na okay pa o still good items reflects kung gaano kahirap para sa akin to release things that feel familiar or comforting. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos na mag-trust sa Kanya and to let go of what no longer serves His purpose in our lives. Ang pangatlo na lesson na aking nakuha sa mga discussions and arguments with my daughter ay ang decluttering is not always a smooth process. Mahirap tanggapin ang pagbabago. However, by giving her the chance and by yielding to her leadership and trusting her vision, I allowed the transformation to happen. Ang na-learn ko dito ay ang value ng humility at teamwork para sa ikabubuti ng lahat. Kung pagbibigyan natin ng pagbabago, kailangan ng collaboration and unity. Ito pa ang isa kong na-realize. Decluttering created room para sa bagong dining set. Na sa huli ay lalo pang naging maaliwalas tignan, naging mas maayos at mas magandang tignan ang dating magulo at cluttered na bahay. Katulad nito, kapag inilet go natin ang mga hindi na kailangang bagahe sa ating buhay, gumagawa tayo ng space para sa mga pagpapala ng ating Diyos at ang kanyang gawain sa ating buhay. Kailangan talagang gumawa ng space for what matters. So, from this, ano po ang pwede kong gawin para maisapamuhay ang aking mga natutunan? Ito'y pwede rin po sa inyo, mga kaibigan. Kung paano ang ating tahanan ay nangangailangan ng decluttering, ang ating mga puso ay nangangailangan ng regular na reflection. Hilingin sa Diyos na ihayag kung ano ang humahadlang sa iyo. Ito ba ay pride? May sama ka ba ng loob sa iba? Maaring ito ay distractions. Isuko natin ang mga ito sa ating Diyos sa panalangin. Let us make a habit, a regular spiritual decluttering. Bago kumapit sa isang bagay na akala natin ay mahalaga, tanungin natin ang ating mga sarili. Ito ba ay nagpapalapit sa atin sa Diyos? O ito ba ay gumagamit lang ng space? Focus on relationships, on habits, and possessions that align with His purpose for your life. Prioritize what truly matters. Minsan, ginagamit ng Diyos ang iba para tulungan tayong makita kung ano ang kailangan baguhin. Maging open sa kanilang input, even if it challenges you. Sabi nga sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Trust God in putting someone to help you in the process. Nakagawian ko pong mag-take time na pagmasdan ang resulta ng kahit na anong pagbabago
o yung mga natapos kong project sa aking bahay. Tulad ng aking nakagawian, take time to appreciate the new space and order, both in your home and in your spirit. Lagi pong tandaan, gratitude magnifies the blessings of letting go. Pagkatapos ng lahat at pasasalamat, celebrate the results. Huling paalala, mga kaibigan, ang decluttering ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggal ng luma. Ito ay tungkol sa paghahanda para sa bago. Kapag inalis natin ang hindi na nagsaserve sa atin, we invite God's presence to fill the empty spaces with God's peace, love, and purpose. Tulad ng kung paanong ang aking tahanan ay tinanggap ang bagong dining set, ang ating mga puso ay dapat bukas at handang tumanggap ng mga regalong inihanda ng Diyos para sa atin. Letting go often requires faith, especially when what we are giving up still seems good or useful to us. Yet, ipinaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang mga plans are always greater than ours. Nakasulat sa Jeremiah 29:11. Ito, isa sa mga paborito ko talagang verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. When we trust God, we recognize that He is never asking us to give something up without a purpose. He sees the bigger picture and knows what is truly the best for us. Sa pamamagitan ng pagsuko sa Kanya, kahit mahirap, ipinapakita natin ang ating pananampalataya na papalitan niya ang ating pinakawalan ng isang bagay na mas mabuti. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, salamat po sa mga aral na itinuturo nyo sa amin sa pamamagitan ng mga araw-araw naming mga experiences na nagpapaalala sa amin ng letting go and trusting you. We come before you, Lord, with open hearts, asking for strength and wisdom to release the things that no longer serve your purpose in our lives. Help us to trust you in the process, O Lord, even when it feels difficult and uncertain. Remind us that you see the bigger picture and that your plans for us are always good. Fill the empty spaces we create with your presence, peace, and blessings. May we hold unto the truth that what we surrender to you will always be replaced with something far greater. Teach us to walk in faith, trusting that you will guide us in every step of the way as we declutter not only our homes but also our hearts and minds. In all things, O Lord, your will be done in our lives. We praise you for your faithfulness, and we thank you for the blessings you have in store for us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang mga bago pa nating weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, huwag po kayong mahihiyang i-private message ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless and shalom!